Salamat sa Panginoon. Alam ko po tayo ay nakahanda para sa pagsamba at alam natin na handa tayo makinig ng kanyang tinig sa puso natin sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Kailan lamang ay nagdaos po ang mundo o Pilipinas sa mga araw ng mga patay at yan ay November 1. Pero sa kabila po ng pagdiriwang ng mga patay ay mayroon din po nagdiriwang ng mga buhay. At yun ay Sister Nita at saka si Brother Cesar. Salamat sa Panginoon sapagkat sila po yung nagdiriwang ng kanila pong kapanganakan, mga buhay. Pero mas marami ang nagdiwang sa mga patay. Well, actually, para sa akin, nagdiriwang sila dahil ayaw nilang isipin na baka balikan sila ng mga espiritu. Kaya binibigyan nila ng lugod ang mga namatay na. Alam natin na lahat ng tao mayroong hangganan. Lahat tayo mamamatay. Hindi natin maiiwasan yan, mga kapatid. Pero ano ang ating maiiwan na mga alaala sa mga nananatili pang buhay? Gusto kong bigyan natin ng pansin ang paksang ito, alaala ng mga yumao. Buksan natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9, ito po ay isang bagay na kung saan ay paraan upang mapaghanda natin ang ating kamatayan. Marami pong natatakot kapag pinag-uusapan ng kamatayan. Sila'y nangangamba. Kaya sabi nila, huwag nga natin pag-uusapan yung kamatayan. Sarap-sarap mabuhay sa mundo. Pero alam natin, hindi natin ito maiwasan. Kaya dapat natin itong paghandaan. Verse 27, Hebrews chapter 9 verse 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalihin ang mga kasalanan ng marami. Ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghintay sa Kanya. Mayroon pong kamatayan, kasunod ay paghahatol, ngunit mayroon din pong kamatayang pinananabikan ng mga taong naghihintay kay Kristo. Nawa, nandun tayo sa pananabik ng kamatayan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ang mga salita ninyo ay totoong pagpapala sa amin. Lahat po ng naming katakutan, pinangangambahan, kayo po ang tumutugon at nagbibigay sa amin ng katatagan at katiwasayan sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa inyo. Muli, Panginoon, hangad naming magkaroon ng kapanatagan sa araw po ng kamatayan. Sapagkat kami po ay inyong tinuruang mabuhay sa buhay na walang hanggan upang kami ay mamatay din sa buhay na walang hanggan. Kaya pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ng inyo pong salita tungkol po sa realidad ng kamatayan. At naway matuto kami upang ito'y aming mapaghandaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alaala ng mga yumao. Buhay ng tao ay mayroong hangganan. Lahat tayo. Sa ayaw natin sa gusto, darating at darating yon. At sa pagtatapos ng buhay na ito, haharap tayo sa Diyos. Haharap tayo upang magsulit. Kaya napakahalaga para sa ating paghandaan ito para sa walang hanggan. Walang hanggan kapiling ang Diyos o walang hanggang kamatayan sa impyerno. Napakahalaga po na ito'y ating paghandaan. At ang Diyos ay hindi po nagkukulang. Andyan ang kanyang providensya. Andyan ang kanyang common grace with the Bible. Andyan ang kanyang biyaya sa mga tao ng kaligtasan upang ito'y ating mapaghandaan. Na paano natin ito
mapaghahandaan, mga kapatid, as Christians o doon sa mga hindi pa Kristiyano. Now, tignan natin ito sa tatlong paraan kung paano natin ito mapaghandaan. Una, isaisip natin ang katotohanan o realidad ng kamatayan. Unang bahagi po, kamatayan ng hindi mananampalataya. O maging sa mananampalataya, sapagkat ang kamatayan ay dumarating ayon sa Hebrews 9:27 sa ating text. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Isang bagay makikita natin dyan, itinakda po ito. Itinakda po ito. Ito po ay isang pakikipagtipan, pakikipagtagpo, a rendezvous between man and God. Ito ay isang magandang tagpo po ito sa buhay ng mananampalataya. Ngunit kalungkutan sa mga hindi pa mananampalataya o hindi pa nagkaroon ng kaligtasan sapagkat kanila itong binabaliwala. Hindi nila pinapakinggan na ang panawagan ng Diyos araw-araw sa kanilang buhay ay sila'y maligtas. Ngunit dahil masaya po ang sanlibutan, malungkot po ang kanilang kahihinatnan. Itong realidad, mga kapatid, itinakda ng Diyos na minsan, hindi po dalawa. Kaya hindi po tayo dapat maniwala doon sa mga nasabing sila'y namatay at sila'y muling bumalik. Sapagkat mismong salita ng Diyos, nagsasabi, minsan lang at hindi na po mauulit. At doon po sa Luke chapter 19, ng isang namatay ay mayroong pa hantungan. Either doon sa Abraham's bosom o doon sa Hades ng paghihirap. Wala pong nakakabalik na kaluluwa. Kaya nga po, napakalaga po na malaman natin ang katotohanan ng kamatayan. Kahit malago ka sa pananampalataya, alam ko at alam natin, nakatityak tayo ng kaligtasan, pero hindi pa rin tayo nakatityak na hindi tayo magkaroon ng karanasang takot sa kamatayan. Meron talaga tayong takot dyan. Normal ito na umiiwas tayong pag-usapan ang kamatayan. Sapagkat ang kamatayan, mga kapatid, sa orihinal na layunin ng Diyos, hindi ito bahagi ng plano ng Diyos. At ito po ay dumating dahil sa pagsuway ng unang magulang natin. Nilikha ang tao na banal. Nilikha ang tao na walang kamatayan. Subalit dahil ang kasalanan ay pumasok, nagkaroon po ng separation between man and God, and that is death dahil sa kasalanan. Kaya nga, ang kamatayan ay hindi maiiwasan ng bawat tao. Kahit ikay mananampalataya, kahit ikay matibay sa pananampalataya, lahat tayo haharap sa kamatayan. Isang bagay na huwag nating baliwalain habang tayo ay nabubuhay. Isang bagay na huwag nating iwasan pag-usapan. Sapagkat kapag pinag-uusapan natin, ang providensya ng Diyos nagsasabi, paghandaan mo ang iyong sarili. Kaya hindi dapat itong iwasan. Kamatayan ay oras po ng pag-aani. Tulad ng palay, kapag hinug na, inaani. Ang kamatayan po ng Kristiyano at hindi Kristiyano, ito'y oras ng pag-aani ng ating mga gawa habang tayo'y nabubuhay sa lupa. Aanihin natin. Darating ito at tiyak na darating. Kaya isa-isip ang tunay na kalagayang espiritual na nasa atin. Sa tamang pintuan ba? O nasa tamang daan ba tayo? Tayo ba'y nasa makipot na pinto at masikip na daan? O tayo ba'y nasa malapad na daan? Maraming nag-aakala na sila'y nasa tamang pintuan. Sapagkat masaya, masagana, lahat po ng nais mo, malaya ka. Subalit, dapat nasa tama kang daan. Sapagkat sa ating panahon, pansinin niyo mga tao, hindi nila iniisip na may darating
na kamatayan. Nastutuwa sila sa kanilang ginagawa. Akala nila eto na yung buhay. Masagana ka, wala kang karamdaman, mayroon kang naimpok, mayroon kang mataas na pinag-aralan, ikaw ay ginagalang, nirerespeto ng tao. Eto ang buhay. Pero sabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, ganito ang sabi, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Yan po yung patunay ng banal na kasulatan. Lahat po tayo ay mamamatay. Haharap tayo sa tiyak na kamatayan. Alam niyo po, ito masasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot. Bagamat mayroon tayong takot talaga. Pero ang kamatayan po, ito po'y biyaya sa atin. It is a blessing to us, Christians. Bakit po? Sapagkat ito yung time na makapiling natin ng Diyos at ito rin yung sandali na tayo po ay titigil sa pagdurusa sa mundong ito ng kasalanan. Bagamat tayo po'y naligtas na from the past, ito yung the penalty of sin and we are being saved by the power of sin at the present time, but we will be saved doon po sa future na wala na pong presence of sin kasamang Panginoon. Kaya death is a blessing for Christians. Masaya po ito, pakikipagtagpo sa Diyos. Tignan niyo po ang sabi sa verse 28 sa ating text, mga kapatid. Sorry, sana ako. Tingnan nyo ang sabi sa 28. Ganito ang sabi. Ay gayon din naman si Kristo para po sa mga believers na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Hindi siya darating hindi siya magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Iligtas tayo from the corruption of this world. Iligtas tayo from the power of sin. Hindi na tayo magkakasala. Hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Kaya nga, napakabuti po para sa atin ang katotohanan ito. The death for Christians are blessing. Ito po'y biyaya ng Diyos sa atin, pagpapala ng Diyos sa atin. Huwag tayong matakot, darating yon. Na alam nyo, sino sa inyo ang nakabalita na o nakapagkwento na yung mga naghihingalo kung ano yung pakiramdam nila habang naghihingalo? Mayroon na bang nakapagkwento? Ang sabi nila, yun daw nakikita nila ang pintuan ng langit at sila ay nakakarinig ng trompeta. Yung iba naman nagliliyab daw. Walang nakapagsasabi ng ganon. Pero para sa atin, alam natin yung sandaling yon is a blessing. Isang pagpapala. Kaya nga, ipinagdiriwang nila ang araw ng mga patay doon sa mga soul dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na sila po'y nagdurusa. Pero dapat sa atin, pagdiwang natin na darating sa atin ang kamatayan. Hindi dahil sa pagdurusa, kundi dahil ito po ay pagpapala. Alam nyo, para sa atin, ano bang mga alaala ang dapat nating maiwan para sa ating mga sa buhay bilang Christian? Si Lolo Duman, nung mamatay siya hindi Christian. At pinatawag ako sa lahat po ng mga apo, mga anak, pinatawag ako ni Lolo. Dahil ang paniniwala nila, nilipat daw sa akin yung mga anting-anting. Kasi si Lolo Duman, kalabaw, inaakyat yan sa puno ng niyog. Ganun po kalakas yun. At saka yung isang buwig na saging, hinahampas niya sa mga kaaway niya kasi natagurian yung lolo ko, nilalagnat pag hindi nakasuntok. Yun yung lolo ko. Kaya namana namin yun.
bilang mga apo. Akala nila, mayroong iniwan sa aking anting-anting. Pero di ko na makausap si Luloy eh. Hindi ko na makausap. So ano yung alaalang naiwan sa akin ng lolo? Wala akong makitang alaala. Maliban sa itong kanyang pamana bilang Mel. Biro lang yung mga kapatid. Tatay ko, nung ako po ay nagpapastor na, isang sabongero yon, reliyoso. Magsisimba talaga yun para manalo sa sabong. Yun ang kanyang gawa talaga. Pero one day, binuksan niya yung pinto ng kwarto namin, just, bahay ng Nita, just sa Golden Gate. Nakita niya yung nanay ko na nakakadipa at nananalangin. Ganun pa yung uri ng pagpanalangin natin noong araw. Ipinapanalangin, kasi Sunday yun eh. Sabi ni tatay ko, Ding, hindi kaya ako gabaan kung makikinig ako sa sermon ni Padre Boy? Kasi may ganung paniniwala ang ama na makikinig sa preaching ng kanilang anak na pare, baka daw gabaan. Tao sa akin pare. Pero ang maalalang iniwan sa akin ng tatay namin, siya po yung naging lingkod ng Diyos. Siya yung nagsiserve, nagbibigay ng bread sa tuwing mayroong Lord's Supper. Diyan pa lang sa may Andox sa Las Piñas. Hanggang siya po yung namatay, lagnat lang yon, pero binutasan ng hospital dyan sa Parañaque yung kanyang lalamunan, kaya hindi na makapagsalita. Pero huling salita ko sa kanya, sabi ko, pa, handa ka na bang harapin ang Panginoon? Sabi niya, ampo ta, pray ta boy. Nag-pray kami. Pagkatapos ng prayer, wala na. Yun ang alaala ko, ang tatay ko, kapiling ng Panginoon. Masakit man yung daranas niya, pero wala ka tayo makikita na siya po ay naghihirap sa kanyang kamatayan. Nanay ko naman, nanay namin, nandyan palagi nakaupo. Diyan sa pwesto ni Jehu. Baka naupuan mo yun. Hanggang sa siya ay nag 92, ilang taon pa si nanay, si ama nang matay. Nandyan siya. Hindi siya nagliliban sa kanyang pagsamba. Nandyan siya. Pero isang alaala, naiwan ni nanay ko sa akin. Nung mag-preach ako, sabi niya, Dong, doon sa bahay nila ni Nita ngayon, Dong, dali ra, Dong. Lapit naman ako. Ang kaga ni mo, Dong. Sabi sa akin, napaka-arrogante mo sa pulpito, Dong. Para kung natutunaw na bakal na talagang hiyang-hiya ko. Sabi ko, nanay ko pa ang pumuna sa akin. Kaya hindi ko makalimutan yung alaalang ito. Walang kayamanan, wala kami natanggap na mga kahon-kahon na pera, pero napakakayaman yung iniwan sa akin ng nanay ko na ako'y sinaway niya sa aking kayabangan. Ano ang maaari nating maiwan kapag tayo ay yumao, mga kapatid? Sapagkat sinasabi sa ating teksto, tiyak at tiyak na darating ang kamatayan. Huwag tayong umasa sa akala natin na ito nin tamang daan, baka dulo nito ay kapamakan. Kailangan makatsak tayo. Alam nyo, responsibilidad natin ang makinig. Makinig. Yun lang kailangan natin, makinig sa pangangaral. Pakinggan natin ang komong biyaya ng Diyos para sa lahat, the gospel. Sapagkat ang gospel mismo ang siya magdadala sa iyo sa special grace, sa kaligtasan. Hindi tayo ang gagawa para maligtas, kundi yung common grace, siyang kadugtong doon sa special grace upang tayo maligtas at iligtas ng Diyos. Kaya nga, ikalawa, isaisip natin na ang kamatayan ay pagharap natin sa walang hanggang buhay. Lahat tayo. Harap tayo dyan sa walang hanggang buhay. Basahin ko muli. Ini-implied po dyan sa
verse 27 and 28, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Alam natin si Christ ay Diyos at siya ay walang hanggang Diyos, ang kanyang tirahan ay walang hanggang buhay. At ito po ang sinasabi sa atin na tayo po'y haharap sa walang hanggang buhay. So anong pamana ang iiwan natin habang tayo'y nabubuhay pa? Pamana natin sa ating mga mahal sa buhay, ngayon katabi natin sa ating mga upuan. Kasama natin sa mga bahay, paano tayo mangungugali habang buhay pa? Paano nila nakikita ang ating mga kilos, ang ating mga gawa? Paano nila narinig ang mga salitang lumalabas sa ating mga labi? Tandaan natin, maliit pa yung mga anak natin, ginagaya ka na kung ano yung nakikita sa iyo. At sinasambit nila yung mga salitang laging lumalabas sa bibig mo. Ano yung mga naituturo mo? Ano yung magiging batayan ng buhay nila dahil sa iyong pananampalataya? Ano yung may papamana natin? Huwag tayong mag-iwan ng ikapapahamak nila. Bagkos, ngayon pa lamang, train up your child the way they should go. Dapat nang sanayin sila ang iyong mga anak kung saan dapat silang patutungo at alam natin kung saan sila dapat pumunta sa karya ng Diyos. At hindi sa kapamakan, hindi sa mundo. Narinig ko kanina, yung pong camp na dinaluhan ng mga young people. It's about loving not the world. Yun po yung magandang aral sa iglesia. Dapat lumalago ang mga kapatiran, ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pamumuhay. Paano ba mangugali? Paano kumilos? Paano maligtas ang mga wala pang kaligtasan? Kailangan tayong hindi maging katitisuran mismo ng ating mga anak. Ano ibig sabihin ng katitisuran? Yung ginagaya tayo. Yun po yung katitisuran. Ginagaya tayo sa pagkadapa ng ating buhay. Ano ba yung itinuturo natin? Nakikita ba sa ating mga anak yung ating katapatan o kawalang katapatan sa ating asawa? Halimbawa na lamang. Nakikita ng ating mga anak how we treat our husband or wife. Paano tayo nagsasalita? Paano natin pinapakita yung ating galit, yung ating pagkadismaya? Now, hindi lamang sa ating asawa, kundi sa mga magulang. Paano mga siwa ang mga magulang sa mga anak? Nakakalungkot, masakit sa puso ko sa Bisaya. Habang nagpi-prayer meeting kami, habang yung mga anak naka-cellphone, naglalaro ng games, hindi maawat ng mga mismong sa bahay, mayroong lumalapit na gustong magpaturo, ando yung anak, sabi ko, alam mo, kung hindi mo tuturuan yung anak mo na alisin sa kanya yung cellphone na yan, kunin mo ngayon, magagalit sa'yo. Sinubukan, galit ka. Dahil yung mga anak, malaya sila. Yung ba yung binibigay nating kalayaan sa ating mga anak na malaya nilang gawin kung ano yung dikta ng kasalanan sa kanila? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Paano natin inuhubog yung ating mga anak upang tayo'y magkaroon o mag-iwan ng magandang alaala sa kanila? O di kaya iiwan mo sa bahay yung mga anak mo, sasamba lang ako ha kasi mahal ko ang Diyos. Diyan lang kayo, magugulo kayo. Dapat dalhin ng mga anak. Deuteronomy chapter 31, iniutos ng Diyos kay Moises at kay Joshua, lahat mula sa pinakalolo hanggang sa pinakamalit na bata, dapat nakikinig sila na binabasang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga rin sa Leyte, baguhin niyo yung pamamaraan ninyo. Kasi inihiwalay nila yung mga bata sa Sunday school, sa mga malalaki. Paano naman yun yung mga nagtuturo? Walang alam sila tungkol sa ugali.
Napapalagay nila sila magagaling dahil sila natuturo ng mga bata. Kailangan dito muna. Sama kayo sa Sunday school. After lunch, yung gawin nyo, doon turuan. Kasi napakalaga po yung ating pamana sa ating mga anak. Paano natin sila dinadala sa katotohanan? Tinuturuan natin kung paano makipag-usap sa kapwa na may kayabangan tayo, may pagkaarugante tayo, nakikita ng mga anak natin. Wow, si mami, galing magsumagot. Napahiya yung kapitbahay namin. Kailangan turuan natin ng tama. Hindi kasi nungalingan. Anak, sabihin mo, wala ko rito ha, pag dumating siya. At marami pang iba. Ano yung may papamana natin? Haharap tayo sa eternal life. So huwag tayo mag-iwan ng mga alaalang kasamaan sa ating mga anak. Dapat mga alaalang kabutihan. Nakikita nila, naririnig nila, nasasaksiyan nila sa buhay natin, lalo na ng ating pananampalataya. Lagi kong pinapatutuo doon, ayaw ko itaas ang aking anak. Pero tinuturo ko palagi kung paano sila magturo ng kanilang mga anak. Dati mayroong palo-palo na kapag nagkamali yung bata, pinag-usapan nila sa bahay pero hindi ginagawa pa rin, tinatawag palabas doon. Sabi ko, alam niyo bang nakikita reaction ng mga anak ko, ay ng apo ko? Daddy, please! No. Mayroong tayong pinag-usapan. Lalaki ng mata ng mga magulang doon, no? Kasi mga anak nila, kaupo, makakalungkot. Christians. Sabi katuwiran ng mga iba ron, 6 years pa naman, pastor, 6 years pa lang kaming Christian Bata pa. Sa 6 years, dapat natuto na kayo. Hindi na kayo isip bata. So, yun ang kailangan natin. Alaala ng mga yumao. Ano yung ating dapat malaman? Yung katotohanan ng kamatayan, darating ito at darating. But it's a blessing for Christians. Ang kamatayan. Darating yon. Kapahingahan ng ating mga katawan at puso sa kasalanan habang nandito pa sa mundo. Kaya dapat alalahanan tayo, haharap din sa buhay na walang hanggan. Haharap tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga gawa. Haharap tayo. Then thirdly, isa-isip ang paghahanda. Paghahanda po. Bagamat ang Diyos, ang Panginoon, siya po ay naghanda sa atin ng tirahan, pero dapat maghanda rin tayo. Paano tayo mag-depart dito? Ang sabi nga sa John 14, verse 2 to 3, kausap ng Panginoon ang kanyang mga alagad at sila'y nalulungkot dahil sa kanyang ikinuwento na siya'y papatayin, alis, at hindi na sila magkikita. Pero sabi, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa akin, ay sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ipaghanda ko ang lugar para sa inyo? Sabi ng Panginoon, ito sabihin ko sa inyo, pupunta ako doon para ipaghanda kayo ng inyong matitirahan. At kung ako'y pupunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo rin naman ay naruroon. Nang pagbalik ng Panginoon ay either sa ating kamatayan, sapagkat siya ang may hawak ng buhay natin, siya ang kukuha ng buhay natin. So, doon, bumabalik ng Panginoon. O di kaya sa kanyang promise na second coming, na makikita, masasaya na lahat. Either of those two, darating ang Panginoon. Kamatayan pa rin. Kaya dapat, pinaghahandaan natin ang eternity na ito. Alam nyo, itong pinakamaganda dapat nating malaman as Christian, mga anak ng Diyos. Pinaglaanan tayo ng Diyos ng buhay para dito. Hindi atin to.
Hindi ito nagkataon. Hindi aksidente itong dumarating sa isang mananampalataya. Kundi ito po ay bigay, pinaglaanan ng Panginoon. 1 John 1:4, siya ang may buhay. Siya ang pinagmumulan ng buhay nasa atin. Pero siya rin ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako niya, John 10:27. Ganito ang sabi ng Panginoon, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Wala pong maaaring umagaw sa kanyang kamay. 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama. Sino yun? Yung mga hinirang ibinigay kay Kristo mula sa Ama ay higit na dakila kaysa lahat. Nakita nyo kung gaano tayo kadakila? Sa lahat ng bagay sa mundong ito, tayo po yung the greatest thing o thing of person. Gaano man kayaman yung mundong ito, hindi ang katumbas sa atin. Sapagkat ang sabi nga ni Jesus Christ, what does it profit a man if he gains the whole world and loses your own soul? Kung timbangin natin ang isang kaluluwa against the world, mabigat ang kaluluwa kaysa sa mundo, sa kayamanan ng mundo. Ganon dapat natin i-treat ang ating sarili. Huwag tayong mag-self-pity kung mas lumalamang at gumagandang sa libutan. Huwag tayong maghabol doon. Sapagkat tayo po yung the best sa lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon dito sa atin, mga kapatid. Sabi sa 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Wow! Nakita nyo kung gaano po ka-blessing yung kamatayan natin, titigil na tayo sa pagdurusa, titigil na yung inggit natin sa mundo, titigil na yung pag-after natin sa kayamanan dito. Minsan, hindi natin nasusunod yung Matthew 6:33 na seek God and His righteousness. All these things, the things na ating kinainggitan sa mundong ito will follow. Pero nangyari po, nagfa-follow tayo sa mga things at naghahabol sa atin ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hindi po ganoon ang providence of God. Providence of God is seek first the kingdom of God. At itong pinangako ng Diyos, pinaglaanan niya tayo ng eternal life. Pinaglaanan tayo ng matitirhan, kapiling siya. Ngunit paghandaan natin to sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung maalala natin yung 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5, na tayo mayroong pamana na hindi nasisira, hindi nabubulok, na iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung ating tungkulin. We live by faith. Bakit po? Sapagkat ang nabubuhay sa pananampalataya, mga pinagpaging matuwid ng Diyos. The just shall live by faith. So paano natin paghandaan ito? Walang makapagsasabi ng tiyak kung ano ang naramdaman ng mga taong naghihingalo. Pero ito'y nagtuturo sa atin, dapat nating paghandaan sapagkat darating tayo sa ganung kalagayang paghihingalo. Ang Biblia ay nagsasabi, like for example, 2 Corinthians 5 verse 6 to 8, kaya't kami laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Yun po yung paghahanda natin. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Na sa oras na alis ng ating kaluluwa, at tayo pupunta sa ating paroroonan. Kaya sabi nga ni
Paul sa Philippians 1:23, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Wow. Nakita niyo si Paul. Kanina lang sa ating scripture reading, nalulungkot ako nung binabasa kung paanong untik-muntikang mamatay sa pagdurusa si Paul. Iniiwan siya, inaalipusta siya. Dahil sa kanyang kasamaan nung una, naramdaman niya na mismo siya nagpapahintulot ng kamatayan ng mga taong sumusunod kay Kristo. Like for example, Stephen. Hawak niyang baro ni Esteban dyan habang binabato siya. Ganong kasama, sabi ni Paul, testimony niya sa Galatian, ako yung pinakamasamang tao. Pero sa biyaya ng Panginoon, iniligtas niya ako. Kaya kahit anong pagdurusa ni Pablo sa kanyang paglilingkod, ikinasisya niya ito katumbas ng kanyang kasamaan laban kay Kristo. May karapatan si Paul na magmalaki sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pangangaral, dahil hindi katumbas ito sa kanyang ginawa kay Kristo at sa kanyang mga mananampalataya. Kaya itong sabi ni Paul, pananampalataya ang ating pong dapat ipamuhay. Wow! Secured! Secured! Manatili tayo sa ganitong bagay na ito. Na tayo po'y na kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo. Sapagkat darating ang panahon, tayo po ay babaguhin. In a twinkling of an eye, we will be changed. Kaya dapat lang tayong lumago sa ating pananampalataya ngayon. Kailangan nandyan tayo palagi sa preaching. Nandyan tayo palagi sa teaching. Nandyan tayo palagi sa pagbabasa, pag-meditate ng salita ng Panginoon. We have to grow in the faith. Sapagkat kung tayo po hindi nag-grow sa ating pananampalataya, hindi natin na ipamumuhay yung katwirang binigay sa atin ng Diyos. Alam niyo ba ang katwirang ginawa ng Diyos sa atin ni Kristo? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Wala siyang kasalanan, pero ginawa siyang kasalanan ng Diyos. At dahil sa kasalanan yun, yun ang kinapuotan ng Diyos Ama upang siya'y mamatay sa krus. Alang-alang sa atin. Ginawa ni Kristo yun. At dahil doon, yung righteousness ni Christ binihi sa atin. Hindi yung ating self-righteousness, but Christ's righteousness. Perfect. At yun ang nakikita ng Ama sa atin kung paano tayo pinalalago. Romans 1:17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya. Yun daw righteousness ng Diyos na sa atin, yung binigay sa atin ni Kristo, nahahayag, nakikitang lagi, nagliliwanag lagi through faith. Sa ating pananampalataya, yung ating paglago, kabanalan at katwiran na pamumuhay. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita natin kanina, sa providence of God, lahat po ay para sa ating kabubuti. At tayo'y sinusubukan ng Panginoon. Makikita natin sa Bible, yung mga tao niya, from Genesis to Revelation, laging nandoon ang pagsubok ng ating pananampalataya. Hanggang saan tayo, sakit ng kuko, hindi na tayo dadalo, hindi na tayo makikinig, hindi na tayo makikipagtagpo sa Panginoon sa pagsamba. Paano natin masabing we are living by faith? We are living by the flesh. Kung gano'n. Kaya nga,
kapag tayo po'y namumuhay sa pananampalataya, may dahilan. Unang dahilan, tayo po ay napakasamang tao. Romans 5:8. At sa ating kasamaang pagkatao, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal na kanyang suguin si Kristo na siyang aako ng ating kasalanan na dapat tayong mamatay at hatulan sa impyerno. Si Kristo ang umako sa atin at siyang namatay at hinatid ang ating kasalanan sa impyerno. Pero ang impyerno hindi makahawak sa kanya sapagkat siya may buhay na muli. Kaya lahat po ng sumasampalataya ay mayroon ding pagbabagong buhay, a resurrected life. At ang resurrected life na ito, living by faith. Itong malinaw na sinabi ni Paul, Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. It is no longer I who live in myself, but Christ lives in me. Si Christ na. Tanda natin, hindi na tayo may-ari na ating katawan. So, anong gagawin natin kung si Kristo na nabubuhay sa atin? Do we have to live in the flesh? Kailan bang mamuhay tayo sa karangyaan o sa kayabangan o sa laman? No. Ang sabi ni Paul, napakalinaw, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Kanino? Sa anak ng Diyos. By to Christ, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ngayon, kung hindi po tayo mamumuhay sa ganitong uri ng pamumuhay bilang Christian, bilang saved people, at mamumuhay tayo sa laman, sa ugali ng mundo, anong may papamana natin sa ating mga anak? Paano nila tayo alalahanin kapag wala na tayo? Paano? Kaya yun po yung mensaheng ito. Alaala ng mga yumao. Darating. Yayao tayo. Maganda yung Tagalog, yumao. Hindi sinabing alaala ng mga namatay. Kundi yumao. Dahil ito'y paglalakbay lamang. Lilipat lang tayo. Ha? Alam niyo ba kung kayo bumibiyahe sa ibang bansa? Halimbawa, biyahe kayo ng gabi sa ibang bansa. Pagdating po doon sa kalagitnaan ng season, makikita mo, madilim dito, sa kabila, biglang tatawid sa liwanag. Ganon po yung naranasan ko sa Saudi. Galing sa Saudi, madilim. Pero pagdating sa malapit na sa Asia, pang, liwanag na, tanghali. Ganon po yung mangyayari sa atin. Pagpapalit lang po ng ating lugar. Ganon po kadali. Anong maiiwan natin sa ating mga anak? Ganon ba? Pagtitirikan tayo ng kandila? Diyan lang ba? Hindi po mahalaga yun eh. Pagtitirikan, ang pinakamahalaga, ano yung naiwan ng yumao sa atin. Kaya sa ating pagtatapos, sikapin nating mamuhay ng may layunin sa mundong ito. At ang layunin natin palagi ay ang kabutihan, katwiran, alang-alang sa ating maiiwan. Paano nila tayo masusundan? Ano yung may papamana natin sa kanila? Hindi kayamanan. Kayamanan, sandali lang yan. Marami pong mga anak nag-aaway dahil sa kayamanan. Pero yung tiyak na kayamanang espiritual, yun po ang aanihin, tataglayin ng ating mga anak hanggang sa paglipas nila sa mundong ito. Isa-isip lagi ang providensya ng Diyos. Ang providensya ng Diyos ang umaakay, nagpoprotekta sa atin sa lahat ng ating desisyon. Mayroon tayong knowledge tungkol sa kilos at gawa ng Diyos sa buhay natin. Manghawak tayo dyan. Mag-iwan tayo ng mabuting alaala sa mga taong mahal natin. Huwag tayo mag-iwan ng katitisuran. Pananampalataya sa Diyos ang pinaka-the best. Paano tayo nabubuhay? Nagliliwanag ba tayo sa liwanag ni Kristo? Nagtitimplang asin ba ang lahat ng ating mga ugali at pananalita? Kinasasabikan ba ng ating mga anak? Kinasasabikan ba ng ating mga kamag-anak
o ng ating mga kapitbahay yung ating pagsasalita. Imbes na panay chismis, kailangan makarinig sila ng iyong pananampalataya. Dapat makita nila ang daan sa tunay na kapahingahan ng bawat kaluluwa. At dito sa atin, ang kapahingahan natin at this present time ay ang ating pananampalataya. Ating pananampalataya. Kung ikaw ay wala pang totoong pananampalataya kay Kristo, wala kang maiiwan maganda sa iyong mga mahal sa buhay. At kung wala ka namang pamilya, wala ka ring pupuntahang maganda kapag hindi mo pinaghandaan ang buhay mo ngayon pa lamang. Dapat sumuko ka, isuko mong buhay mo sa Panginoon. And pray na, Lord, biyahan mo ako ng liwanag ng iyong pag-ibig kung paano mo ko iniligtas at paano mo ko maililigtas. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sapagkat maging ang mga bagay, mga paniniwalang tradisyonal, Panginoon, ay maaari namin makita ang iyong pong biyaya, ang iyong kadakilaan, upang makita namin ang totoong biyaya ng kamatayan, mapaghandaan namin at mayroon kang maiiwan sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, itanim niyo po sa puso namin ang aming mga natutunan ngayon na maging handa kami palagi kung paano kami mamuhay sapagkat napakarami pong nagmamahal sa aming nakatingin na handa nilang tularan at sundan ng aming mga yapak. Nawa kami po ay lumalakad sa yapak ni Kristo upang ang aming mga mahal sa buhay makayapak din, makatapak din sa yapak ng aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.